God will make a way when there seems to be no way. He will move the immovable. He will break the unbreakable. Gagawin ni Lord kung ano ang imposible at hindi natin kayang gawin when we trust in Him, as we trust in Him, as we fix our eyes on Him. So yung devotion ko ngayon is from Joshua chapter 3 verse 11 at ang sabi dito, "Look, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go before you, and He will prepare a way for you through the Jordan." So, ang nangyayari kasi dito, diba, tatawid na nga sila sa promised land, tapos may balakid na naman. Kung nung una, may Red Sea, diba, kay Moses, may dagat. Tapos hinati ni Lord yung dagat para makatawid sila. Dito naman ngayon, sa time ni Joshua, meron na namang hadlang, yung Jordan River. Pero, sabi dito, look, tingnan mo, hindi yung balakid, hindi yung river na nakaharang. Pero tingnan mo si Lord, siya kasi yung nangako, di ba? At palagi natin sinasabi, ilang araw na nating dinidevotion, pag si Lord nangako, hindi napapako. So sabi dito, tingnan mo yung Ark of the Covenant, si Lord. Sabi niya, siya ang nauuna. Kasi dala-dala ng mga priests yung Ark of the Covenant kasi it represents the presence of God, di ba? So sabi, tingnan nyo, nauna na si Lord, nandun na siya. Nauna na siya sa ilog ng Jordan at alam nyo ba ang gagawin niya? Hinati niya ulit yung river. Hinati niya yung Red Sea using Moses. At dito naman sa time ni Joshua, hinati niya ulit yung Jordan River. Hinati niya yung river. So, parehas, di ba? Parang similar. Yung Red Sea nahati para makatawid sila. Yung Jordan River nahati ulit para makatawid ulit sila. So, ang galing kasi He did it again. God did it again. And gusto ko i-prophesy ito over you. God will do it again for you. Balikan mo yung mga milagro na ginawa ni Lord sa iyo in the past. And remember His faithfulness. At alalahanin mo, kapag may word, kapag may promise, He will do it. Itatawid ka ni Lord kasi siya ang nagsabi. Ang part lang natin is to move in faith na kapag sinabi ni Lord dito, kahit parang dead end, kahit parang imposible, kahit parang ang hirap mangyari, kahit parang hindi mo alam kung paano mo siya magagawa, hindi natin siya gagawin in our own strength. Hindi natin siya gagawin mag-isa. Sabi doon, the Lord will go before you. Mauuna na si Lord. Ang ganda ng promise na to mga kapatid. So, I hope ma-encourage ka. God will make a way where there seems to be no way. Kahit parang imposible sa tao, kayang gumawa ni Lord ng paraan. Basta tingnan mo siya, ituon mo ang mga mata mo sa Kanya, sa salita Niya, sa pangako Niya. At kung may nakikita ka ngayon na nakaharang, balakid, bundok, river, na imposibleng matawid, impossibility, magalak ka. Kasi that is an opportunity for God to perform His miracles, His wonders. Yung hindi natin kayang gawin, kaya ni Lord. Kaya ni Lord. He will go before you. This is your year of breakthrough. Look, look, look. Tingnan natin mga kapatid. Ma-excite tayo. Tingnan mo yung promise. Mag-look forward ka. Mag-look ahead ka. Doon sa gagawin ni Lord na miracle. Diyan sa nakikita mong impossibility ngayon sa situation mo. Whether it's sa health, sa work, sa family, sa relationship, sa personal life mo, sa ministry, kahit sa ang area man yan na parang may impossibility or parang may balakid. Pero alam mo, na dyan ka nililid ni Lord. That is going to be a place of your miracle. So pray and ask God and expect God to do it for you, to go before you. Nauna na si Lord. Hinanda niya na. Sabi doon, ihahanda niya ang dadaanan mo. So, hindi ikaw yung mag-aalis ng balakid. Si Lord. Ang part mo lang, sumunod, lumakad. Ang ganda. By the way, this is our last day in Japan. And, pinagpe-pray ko yung neighborhood na to. Dito sa Japan. Kasi, nagkaroon ako ng burden to pray for this neighborhood. So, apparently, yung hotel namin, ayan, nakikita nyo ba yan, yung isang kahabaan ng street na may mga lanterns na white. Ayan, hanggang dun sa dulo. Nalaman namin na yan pala ay red light district. So, sa gabi,
may mga ilaw yan at accidentally na nadaanan namin nung first night namin at yun, may mga babae na ayun, nag-offer ng mga services sa, alam niyo na, pag red light district. So yan yung mga bahay na yan. Kakaiba yung ano nila dito sa Japan, yung culture ng red light district. So siguro pwede ko i-share yun on another video. But Lord, I pray that this neighborhood, this community will come to know you, that you will reveal your glory in this place, that these people, Lord, will see the light. They will come to the truth. They will come to know and experience your love. I declare, Lord, that Japan is for Jesus. Osaka is for Jesus. Tennoji is for Jesus. Sano is for Jesus.